Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mapuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalalaya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalalaya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na maaputungan ng kanilang kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoong Jesucristo, umupo ang lahat ng langit sa niya. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba ngayon at sa lahat na nasa abroad. Sa magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw nito, pinagdiriho natin ang pag-isahan ng isa sa apat na manunulat ng ating Ebanghelyo. Isa sa apat na ebanghelista. Siya yung tinuturing na ikalawang ebanghelista. Siya rin ay may simbolo ng isang leon na may pakpak. At siya ay walang iba kundi si San Marcos. Sabihin nga po niyo, San Marcos. San Marcos. Si San Marcos ang kasama ni Barnabas at San Pablo sa kanilang unang misyon. Sumama siya para magpangaral ng mabuting balita sa mga tao. Iniwan niya ang Jerusalem. Iniwan niya ang lugar kung saan komportable siya. At sumama kina Barnabas at San Pablo para mangaral. Ngunit, kinalaunan, iniwan niya ang dalawa. Iniwan niya si Barnabas at San Pablo habang sila ay nangangaral. Iniwan at bumalik sa Jerusalem. Bakit? Natakot itong si San Marcos sa kakaharapin niya. Nahina ang kanyang loob dahil mas masarap na naman ang buhay sa Jerusalem. Mahirap mangaral dahil may mga tao hindi maniniwala. May mga tao pupusigin sila. May mga tao magagalit sa kanila. Sino na ng gusto? Kaya na, nang mahirapan ito si San Marcos, bumalik sa kanilang lugar. Ngunit, na ikalawang misyon na nang magbalik ito si Barnabas at San Pablo sa Jerusalem at lumakad muli para sa pangalawang misyon. Nagdais muli sumama si San Marcos. Kung ikaw si San Pablo o Barnabas, isasama mo ba si San Marcos? Hello? Isasama mo ba? Hindi na. Bakit? Inangiiwan ka sa ere.
iniwan po kami ng una. Pero sa parang kami tayo sasama, di ba? Pagka pangalawang kumalit na, ano muna? Kaya nga nagtalo itong si San Pablo at Barnabas. Kasi si Barnabas, gusto tayo siyang isama. Si San Pablo ayaw na, nadala na. Sabi mo siguro, di ko na lang, mahala ka na sa buhay mo. No? Sasama-sama yan, tapos mag-iiwan din naman. Dahil niya ang nangyari. Nagsama si Barnabas at San Marcos. At mag-isang lumakad si San Pablo. Nakakatuwa ano? Nakakatuwa kasi sa ganitong tagpo, masasabi natin na kahit mga santo ay meron parang hindi pagkakaunawaan. Meron hindi pagkakaintindihan. Magkano ba yung dalawa eh? Si Barnabas at saka si San Pablo. Maaaring minsan ang mga santo nagtatalo sa isa't isa. Kaya sabi ng dating Santo Papa, Benedict XVI, sabi, saints are not fallen from heaven. Hindi sila mahulog ng langit. Hindi sila mahulog ng langit. They are humans like us who also have complicated problems and arguments. Ganyan ang santo. Ulit, katulad natin, nagkaroon ng pagkatalo, nagkaroon ng problema. Pero sabi pa ng Santo Papa, sabi pa ng dating Santo Papa, holiness does not consist in never having erred or sinned. Holiness increases the capacity for conversion, for repentance, for willingness to start again, and especially for reconciliation and forgiveness. Ganyan daw ang kabanalan. Ang kabanalan ay hindi kawalan ng pagkakamali o kasalanan, kundi isang kagustuhan ng isang taong magbago, magsisi, humingi ng tawad at magsimula muli. Ganyan kabanalan. Para sa iba, ang kabanalan ay hindi yan nagkamali. Ay wala yung kasalanan. Ay malinis yan. Sa isang bata, totoo yun. Pero, hindi doon natapos. Dahil bago siya nakarating sa walang kasalanan, maraming siya nagkamali. Pero, nagsimula muli. Itong dahilan kung bakit ang mga tao ayaw magkamali. O maaaring galit sa mali dahil iniisip nila mabawasan ang kanilang kabanalan, madumihan ang kanilang pagkatao at masisira ang kanilang pamahalaan. Pero sa karanasan ni San Marcos, tinuturo sa atin na sa pagkakamali, natututo tayo magtama. Sa kasalanan, natututo tayo humingi ng tawad. At sa bawat basta magagawa, natututo tayo maging mabuti muli. Di ba gano'n? Sa exam, kapag nagkamali ka, uulitin mo ka. Ito, hindi kayo pasang mga estudyante. Dapat hindi na. Sa susunod, kung bumagsak ka, ano gagawin mo? Mag-aaral na ako. Hindi na ako mababasa. Huwag mo nang ulitin. Kaya natin, hindi ba? Hanggang 4 grading. Tama ba? Diba? O, sa una, sige, nagkakwatsa ka. O, ngayon, nakita mo, grade mo, mababa. Ulitin mo ako sa 2nd grading. Inulit mo kami. Diba? Napatigas mo mo. O, meron pa 3rd grading. Ulitin mo ba? Inulit mo ka din, so matigas na ang ulo mo. O di meron, 4th grading. Diba? Hindi lang naman magkakatabuhamin. Yun ang ibig sabihin. Ganda, inulit mo pa din, o sige, sasabihin ng teacher, repeater ka. Ulitin mo ang grade 5. Ulitin mo ang grade 6. Total hindi ka natuto.
Yung eskwelahan, di ba? Nagtuturo yan ng aral ng buhay. Dahil sa totoong buhay, wala lang second grading, third grading, fourth grading, bagsak ng bagsak. Nasa sarili na yan, kung kailan ka mababawi. Maaaring si San Marcos, nagkamali ng una, na panghinaan ang loob, pero bumawi. Sa ikalawang pagkakataon, sumama na siya kay Barnabas at hindi na umuwi muli. Nangaral. Sa huli, anong ginawa niya? Nagsulat ng Ebanghelyo para mas maipangaral pa ang salita ng Diyos. Yan ang kabanalan ni San Marcos. Nagkamali, pero bumawi. Nagkasala, pero humingi ng tawad. Minsan naligaw, pero pinuli-puli ang landas. Tandaan, mga kapatid, ang kabanalan ay hindi kawalan ng pagkakamali o kasalanan, kundi isang kagustuhan ng tao na magbago, magsisi, humingi ng tawad, at magsimula muli. Amen? Amen.